bakit na mas malaki ito ng dihamak, parang mas marami pang mga lumilitaw ng mga pang-divert sa issue. Kaya wag po talaga tayong magpalihis mga kapartner sa tunay na issue po. Ito, pera ng taong bayan yung pinag-uusapan po natin mga kababayan, no? Hinimok si DPWH Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo na maging state witness sa nagpapatuloy na investigasyon sa manumalyang flood control project sa bansa. Ayon kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, ito ay upang mahayag ang korupsyon sa sistema ng ahensya. Matatandang naaresto si Calalo noong Biyernes, dahil nga ito doon sa pag-aalok, bribery. No, ano lang po yan, maliit na isda. Meron pang mas malaki yan. Kung merong nag-aalok sa kanya, lang naman siya lang. Bilang isang DPWH engineer, naglakas talaga siya ng loob. So may something na mas mataas pa sa kanya. O di po ba, sino yung kanyang kasabot? Ako, kawawa itong si Calalo. Mas magandang magbanggit na ito kung sino man yung mga malalaking isda. Kasi kung lesser evil siya, mas mapapal ko. Tapos kung i-take niya na maging witness, maging state witness siya, edi mabubulgar. Baka patawarin pa siya sa kanyang kaso dahil may mas malaki pang mga isda. Tama, sabi dito isang reward lang talaga. Nako po. Dito naman tayo, speaking of yung mga sinuhulan din na para maging witness. Dapat seryosohin din yan. Kasi salod din yan sa lipunan. Biruin mo, meron kang siniraan dahil meron kang binayaran para maging peking testigo. Samantala, ipinag-utos naman ng Bureau of Internal Revenue BIR ang pagsasagawa ng investigasyon laban sa mga kontraktor na sangkot sa manumalyang flood control projects. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., kapag napatunay nilang kulang ang ibinayad na buwis sa mga kontraktor o tuluyan silang umiiwas sa pagbabayad, hindi sila bibigyan ng updated tax clearance. Mawawala na rin sila ng karapatang sumali sa mga susunod na government procurement. Isususpindi ayon sa BIR ang pinal na bayad sa kanilang kasalukuyang kontrata sa gobyerno. Kawawa din yung mga kontratista. Sino ba ang kasangkot nila? No, hindi naman nila basta-basta na sila lang yung dapat sisihin. Meron yang sindikato na po yan mga kapartner. Yung sa mga paglalahad ni Senador Ping Lacson, ni Mayor Benji Magalong, hindi lang naman po kontratista ang dapat na mapanagot dito. O sinong involved doon sa loob ng DPWH? Sino mga politiko na sinasabi nga na involved din dito? Dapat mapangalanan yan. Ang bilis makapangalan doon kay sino ba yon? Si Piatos ba rin? Mary Jane Piatos ba yon? Ang laki naman ng Intel funds. Bakit hindi po mapangalanan? Basta, naku po. Yung COA naman, inatasan na po nila ang kanilang Technical Service Office na magsagawa ng inspeksyon sa lahat po ng mga flood control projects, lalo na dyan sa Bulacan. Partikular na uunahin ang may pinakamataas na halaga ng kontrata. Ayon sa COA, kailangan tiyakin ng state auditors ang pisikal na pag-iral ng mga proyekto at suriin ang aktual na progresyo nito kumpara sa aprobado lang na work program at schedule. Nakasaad din sa inilabas na memorandum ng COA na isusumiting ulat ay dapat may kasamang video at geotag photos bilang dokumentasyon. Pangunahing layunin ng special audit ay tukuyin at patunayan ang mga kaso ng pandaraya, pag-aaksaya at maling pamamahala sa flood control projects. Binunyag naman ni Senador Ping Lacson na 28 proyekto sa Bulacan ay kakaiba dahil lahat ay nagkakahalaga ng tig 77 million pesos. Yun nga Pero yun mo, iba't ibang mga iba't ibang mga programas, iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga proyekto, tapos magkakapareho ng halaga. Posible ba yun? Pero 28, same na presyo. May something, di ba? Pero pinagtataka natin ito, after nung pinagmalaki ito ng Pangulo sa kanyang SONA 2024, grabe na yung mga pagbaha. Doon pa lang, nag-ingay na. Ang dami pang mga, ang dami pang mga justification. Pero ngayon, lumalabas na totoo naman pala talaga. Wala talaga.
Biruin mo, pinagmalaki mo flood control projects tapos bigla na lang napakaliwat kanan yung mga pagbaha. So wala talagang flood control projects kasi natapos 5,500 tapos nandyan yung mga pagbaha tapos ngayong taon na lang nagsimula itong mainit at huwag nating papakawalan ito mga kababayan. Kasi marami pong mga gustong lumihis dito Mamaya pag-usapan natin yung gustong ilihis yung issue. Nanawagan po si Senador Mark Villar sa mga ahensya ng gobyerno na panagutin ng mga kontratista na nagpakita ng peking geotag photos ng mga proyekto. Binigyang diin ni Villar na malinaw at tahasang pandarayang ganitong kalakaran. Ang geotag photos ay mga larawan na may naka-attach na impormasyon tungkol sa eksaktong lokasyon kung saan ito kinuha. Bilang dating kalihim ng DPWH, pinag-utos ni Villar ang paggamit ng geotagging bilang hakbang para sa transparency at accountability. Requirement ito hindi lamang sa pagtatapos ng proyekto kundi pati na rin sa mismong progreso ng mga proyekto. Samantala, binalaan naman ni Senate President Chis Escudero na sakaling hindi dadalo ang mga kontraktor sa susunod na pagdinig dahil sa flood control projects ay hindi lang basta subpina ang kanilang ilalabas kundi mga arrest warrant na. Ang susunod na hearing ng Senate Blue Ribbon Committee ay sa darating po na unang araw ng September 1, 2025. Malinaw at maayos ang panukalang budget na galing sa DPWH at sa Pangulo. Ngunit ayon kay Senador Amy Marcos, kapag pumasok na raw ito sa Senado bilang General Appropriations Bill mula Kamara, nagkakaroon na raw dito ng dagdag at hindi inaasahang pagbabago. Anya, ang mga flagship project ng Pangulo ay tinatanggal habang ang mga kalokohan na umaabot ng ilang trilyong piso bawat distrito ay pinapasok. Sinabi rin ni Senadora Amy na hindi lamang limitado sa flood control projects ang kapalpakan kundi pati na rin sa mga kontrata sa mga road barriers, street lights at iba pa mga infrastruktura gaya nung ibinulgar na rin minsan ni Mayor Benji Magalong po mga kapartner, no? Kaya nga wala nang maituturo. Ano bang flagship program ni BBM? Lalo na yung BBM, Build Better More. Wala na alam nga naman flagship program niya itong mga flood control projects. Sabi nga niya, guni-guni. Nako po. Nanawagan naman ang ilang anti-corruption official sa publiko na huwag magpadala sa diversionary tactics na lumilihis sa issue ng flood control scandal. Alamin natin kung bakit nila ito nasabi sa report ni MJ Mondihar. Mainit ngayon sa Pilipinas ang flood control scandal. Mula sa palpak ng mga proyekto, ghost projects at isyu ng korupsyon, bilyong-bilyong pondo ng bayan ang nalulustay dito. Iniimbestigahan ito ngayon sa Senado at Kamara. Sinabi ni Senator Ping Lacson na posibleng kasabot dito ang ilang senador at kongresista gamit ang insertion sa national budget para pondohan ang mga questionableng proyekto. Sa gitna ng usapin, pinuna ni Attorney J.V. Hinlo, dating Commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission o PACC, ang tila diversionary tactics sa media. Ang ginamit na issue, ang umano'y extradition request ng US government kay Pastor Apollo C. Kibuloy, isang pribadong individual na hindi nagnakaw ng ni isang kusig na pera ng gobyerno. Ani Hinlo, questionable ang timing ng paglalabas ng issue. Yung kay Pastor Kibuloy, they are saying yung mga kasos niya sa US, those are already personal cases niya doon. Wala namang national significance yun na pagbigyan talaga ng pansin ng gobyerno. Para naman kay dating PACC Chairman Greco Bellica, hindi dapat bitawan ng publiko ang flood control scandal dahil malinaw na propaganda lamang ang ginagawa sa issue kay Pastor Kibuloy. Opo, tama. Dapat wag talagang bitawan ito. Ang issue to ng taong bayan. Dapat kalikalin, dapat i-expose. I-post nyo po na i-post sa Facebook, sa news. Kunan nyo po ng mga videos, yung mga anomalyang proyekto na nagawa. Ayon kay Senator Lacson, mula 2011 hanggang ngayon, umabot na sa 1.9 trillion pesos ang inilalaan na pera para sa flood control. Kabilang dito ang mahigit 1 trilyong piso sa nakalipas sa 3 taon. Huwag tayo magpadala dun sa mga diversion, yung mga issues na ilalabas nila para mamatay itong issue to. Ibalik na naman sa ibang issue. Dahil pagka ito po ay nawala sa ating consciousness, uulit-ulitin na naman po ito. Balak maglunsad Bellica ng People's Audit sa lahat ng flood control projects. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nangunguna sa kampanya laban sa flood control scam.
At ayon sa dating anti-corruption officials, hindi si Pastor Kibuloy ang problema ng bayan, kundi ang mga korap at gahaman sa pamahalaan na walang takot na ninanakaw ang pera ng bawat Pilipino. Kung sa tingin ng susunod na administrasyon ay hindi sang-ayon sa batas natin ang pag-extradite kay Pastor, hindi natin siya i-extradite. Pero sa ngayon, sabi ko nga, it's premature. Dapat yung pagtuunan ng pansin, tama po kayo, yung mga national issues. Grabe. Ilang tahanan, ilang gusali, factories na po sana nagawa nun para nagbigay ng mas maraming trabaho sa ating mga kababayan, para kabahay para sa ating mga kababayan, kung hindi po inanod ng baha dahil sa korupsyon. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SM9 News. Huwag po talaga tayong palihis mga kapartner. No, lalo na dun sa binubuhay nila ulit na investigasyon kaysa dito sa case against kay Pastor Apollo Siquiboloy, yung extradition. Hayaan nyo na po, meron naman pong batas na sumasaklaw po dyan. Hindi pa nga malinaw kasi ang mga sinasabi, wala ding kopya yung DFA ba? Dito sa sinasabing extradition, bakit biglang lutang ito? Bakit hindi nyo na lang hayaan yung proseso? Bakit hindi nyo pagtuunan ng pansin? Kasi sinasabi nyo transparency, laban kayo sa mga korap, pero ito bilyong-bilyong piso. Mas malaki pa nga ito doon sa sinasabi ninyong daang milyong piso na nilustay daw ni VP Sara Duterte. Yun yung mga ano nila Yun yung kanilang mga naratibo, di ba? Pero ito po, 1 bilyong piso kada araw. Umabot tayo sa punto na 1 bilyon kada araw. Mahigit ang budget para sa flood control. Pero kung ikukumpara ninyo sa klase po ng inyong investigasyon laban doon sa pangalawang Pangulo, komprehensibo daw, ang dami nyo mga pinangalanan, pero dito wala, nga kayo. Marami pang mga isyong lumilitaw ngayon na hindi naman relevant. Ito po, daang bilyong piso, mas malaki pa po ito doon sa controversial na 10 billion pesos na PDAF scam ni Janet Napoles. During that time, highlight din yun dahil marami daw mga kongresistang nakinabang. Pero ito, bakit na mas malaki ito ng dihamak? Parang mas marami pang mga lumilitaw ng mga pang divert sa issue. Kaya wag po talaga tayong magpalihis mga kapartner sa tunay na issue po. Ito, pera ng taong bayan yung pinag-uusapan po natin mga kababayan, no? Hindi po ito basta-basta. Ito yung si kay Pastor Apollo Siquiboloy, naharap naman siya, gumugulong yan, merong legal process. Bakit hindi nyo na lang pagtuunan ng pansin yung mas may malaking pake ang taong bayan? Dahil sa napakalaking pera ng taong bayan ang involve at nalalagay sa alanganin ang buhay ng ating mga... Hindi lang po pera kasi, no, ang pinag-uusapan dito ng taong bayan. Kasama na rin po yung kanilang buhay. Kasi every time na merong mga pagbaha, nasa bingit po ng alanganin ang buhay ng ating mga kababayan. Matagal na nating sinasabi nga dito na kung nabanggit nyo po noon, kung wala pang ipinagmalaki na mga merong naitayo mga flood control projects, merong mga na ilalaan na pondo for flood control projects, baka mas maintindihan pa ng mga tao yung mga pagbaha. Ang worst, meron kayong ipinagmalaking flood control project, ibig sabihin may ginastos na pera ng taong bayan, tapos meron pa ring mga pagbaha. Saan napunta? Walang nakapag-control sa baha. Ang meron, baha. Yung control tsaka yung project, questionable kasi yung iba pa nga, guni-guni raw sabi ni Marcos Jr. So talagang wag po natin itong palagpasin, mga kapartner. Lagi pong pag-usapan sa social media. Actually, natawa nga ako pati nga doon sa isang comedy show. Nababanggit saan na po yung flood control project.
O wag po talaga nating tigilan ito kasi hindi po basta-basta ito. Pera ng taong bayan at at stake din po yung buhay ng ating mga kababayan. Kasi halimbawa dahil sa controversial na ito, imbis na makatulong na maprotektahan yung ating mga kababayan, iba na may lagay pa sa alanganin kasi wala nga. Sabi nga ng iba, laki ng pondo na yun. Makakapagpatayo na yun na marami mga classrooms din. Lalo na ngayon, panahon ng tag-ulan. Parang regular na sa ating bansa na nagkakaroon po ng mga kalamidad. Ay nabanggit pa ng Pag-asa na meron ding La Nina. Meron lumalabas din. Wala pa ngang mga bagyo, wala pa ngang di ba? Grabe na yung mga pagbasa iba't ibang panig ng Pilipinas. Nako po, kaya wag nating tantanan ito po mga kapartner.